mga ka-showbiz. Ayan, ngayon po ay July 7, Wednesday. Ako po ngayon ay on the way sa Taguig para po magpa-vaccine. First dose ko po, no? Bali, mandatory na po kasi ng company namin na magpa-vaccine bago umakyat ng Baguio. So yun guys, tomorrow aakyat na kami ng Baguio. Required lang kami na magpa-vaccine. Kaya on the way ako ngayon, papuntang Mayon muna, Mayon Clinic dito sa may South Triangle para magpa-antigen. Magpa-antigen muna ako. Pagkatapos ng antigen, diretso na ako ng Taguig para magpa-vaccine naman. So yun guys, yun yung ating schedule ngayong araw na to. Tapos mamaya, pagkatapos, mag-impake na ako ng aking mga gamit. At ayun, bibiyahe na, diretso na ng akyat ng Baguio bukas, madaling araw. Kaya yan guys, tayo'y busy na naman para sa ating bagong project na teleserye. So abangan nyo guys, no? Marami po tayong adventure na dadaanan sa Baguio City. Ngayong araw na to guys, actually birthday po ng aking anak na si Charles. So ayun, mamaya pag uwi ko, baka may konting handaan, bibili muna tayo ng ng handa niya, ng cake niya, ganyan. Spaghetti siguro, tsaka chicken joy. So yun guys, abangan nyo yung aking video, no? So yan guys, sorry. At tumawag po yung dati naming production, yung sa Bagong Umaga, yung katatapos lang namin na show nung nakaraan. May tinanong lang yung aming associate producer. So, sorry, medyo naputol yung video kanina. Tapos guys, yun, tumawag din yung ating executive producer dito sa bagong show natin, itong bagong teleserye. At humingi po siya ng update tungkol po dun sa usapan namin ng location dun sa Baguio City. Yung isang eskwelahan doon, exclusive school na gagamitin namin. Actually, ongoing pa rin yung negotiation dahil nga medyo malaki yung may kalakihan yung asking rate nila, yung location rental, yung upa po sa sa location. In return dun sa paggamit namin dun sa location na school campus, syempre babayaran po namin sila. Ayun, kasalukuyan pong nag-negotiate po kami. Hinahagil ko po yung presyo nila dahil medyo nga mataas. Kaya nagtanong yung aking executive producer, no? At sabi naman ng aking kausap, babalikan nila ako mamaya. Malaman, mag-meeting lang yata yung mga board of directors ng school. At malalaman ko kung ano yung magiging sagot nila tungkol dun sa rate, dun sa presyo nila. Yan guys, ganyan yung aming ginagawa. Paggawa ng isang buong teleserye, medyo mabusisi siya. Sobrang haba ng proseso. Ayun, at tayo'y medyo nata-traffic ngayong oras na to. Nandito po tayo ngayon sa Fairview. Medyo malayo pa tayo sa ating pupuntahan, Dadaanan ko pa yung aking crowd control. Yun po yung parang tao po namin sa set. Sila po yung nagbabawal na mag-ingay sa set pag nagtitake. Pag halimbawa nagro-roll yung aming camera, ang trabaho po ng crowd control ay magpatahimik ng tao, walang mag-iingay. Kasi siyempre nagko-concentrate yung ating mga artista habang umaarte. At para hindi rin paulit-ulit yung eksena. Kasi once na may marinig yung audio man na ingay sa
paggawa ng eksena, ikakat po yun at uulitin ulit. So magtatagal yung shooting. Kaya mayroong crowd control na naka-assign para tahimik yung set. Ayan. Minsan sila rin guys yung mga nagbubuhat ng mga gamit ng artista. Ayan. Mga errand boys minsan sa set. Kasama nila yung utility. So yung mga utility naman guys, yun naman yung yung mga nagtitimpla ng kape, nagsiserve ng pagkain, ng snacks, yan, ng tubig sa mga artista, sa directors, sa staff. Yan. Yan ang mga iba't ibang department, crowd department, utility department. Yan. Importante ang mga role nila sa production. Yan guys, para magkaroon kayo ng idea. Siyempre, meron kaming stylist, meron kaming wardrobe, art department, meron kaming engineering, yan, technical director, meron kaming production designer, marami. Bukod sa assistant director, tsaka sa pinaka-director namin, of course, pati producer, yan yung mga mahalagang role sa production. Yan yung mga sumasakit ang ulo pag nagkakaproblema. At syempre, kaming mga location managers, yan, isa rin sa pinakamasakit sa ulo na position sa industriya. Dahil lahat-lahat po talagang sa amin. Pagka halimbawa may nag-away sa set, kami po yung sergeant at arms. Pagka may problema, halimbawa may nabangga dyan sa labas, sa kalsada, kami po yung nag-aayos nun, kami mga location manager. At halimbawa may itatakbo sa ospital dahil may nasaktan sa set, may na-aksidente, may na-disgrasya, ayan, kami po ang dyan, in charge. Kami po yung magdadala sa ospital. Tapos pag-sanitize, ngayon namang pandemic, pag-sanitize ng set, ng location, yun, kami rin po yun, responsibilidad po namin yun. Sanitize before the shoot and sanitize after the shoot, yan. Tapos yung maintain din ng cleanliness ng location, sa amin din po yun. Security matters, yun, sa amin din po yun. Halimbawa may nanggugulo, ayan, sa aming shooting team, kami po yun, kami po yung mag-aayos nun. Kami yung tatawag ng police, ng escort, ganyan, ng barangay. Kaya nagsisecure po rin kami ng ng permit, barangay permit, municipal permit, building permit, ayan, lahat ng permit kumukuha po kami, nagsisecure po kami. So, yan po yung aming role sa aming production. Yan guys, para medyo may alam kayo tungkol sa paggawa ng teleserye, no? Sa trabaho ng production. Yan, ganyan kadami ang department sa entertainment. Kaya ngayong pag-akit namin ng Baguio guys, nasa 130 plus kami. Isang unit pa lang po yun. So pag nadagdagan pa kami pagdating ng ng cycle 2, kasi cycle 1 pa lang po kami ngayong July, hanggang August po yun, first week of August. Pagkatapos po niyan, bababa po kami ng August 2. Bababa, August 1 po kasi yung last shooting namin sa Baguio. After that, baba na po ng Manila, and then quarantine na po uli ng 2 weeks. Tapos prepare uli pag-akyat ng Baguio for second cycle. So balik po kami ng third week of August or last week of August, balik po kami ng Baguio ulit para sa pangalawang cycle namin. Yun, kami namang dalawa po kasi kaming location manager ng show, no? So may partner po ako.
Yun, baka kaming dalawa po may iwan sa may Baguio pagkatapos ng cycle shoot na first cycle shoot, baka may iwan kaming dalawa sa Baguio nung partner ko. At kami naman ay mag-aayos ng ng mga location para sa pangalawang cycle. So baka more than a month kaming dalawa nung partner ko na LM dun sa Baguio. So mauunang bababa yung aming shooting team. At maghahanap pa kami ng ng mga locations. Meron din kaming, actually hindi lang sa Baguio, meron din kaming gagamitin na location. Kailangan na location dito sa La Union. So since ang pinakamalapit po na bayan na may dagat from Baguio is La Union. So yun po yung target namin. Maghahanap po kami ng magandang beach resort sa may La Union area. Ayun, bago siguro bumalik na Maynila from Baguio, pagka okay na lahat ng locations doon for cycle 2, daan naman po kami sa La Union para sa beach resort. Tapos pag nakahanap na, nakapag-provide na kami ng ang beach resort na maganda at aprobahan ng aming director, yun, baka makabalik na kami ng Maynila. Kaya na-expect namin more than a month po kami ng partner ko na location manager. So yun guys, huwag kayong magsasawa na subaybayan ang aming journey sa Baguio, ang aming taping sa aming teleserye, at tsak kayo'y mag-enjoy. Yun, mahaba pa hanggang November o December pa po yung aming project. So pag nagkaroon pa nga raw ng delay yan, sabi ng aking producer, baka kumaba pa ng hanggang umabot ng 2022 January. Pero sana hindi na, kasi maganda yung pag December hindi masyadong busy sa trabaho, kasi para sa family kasi yung December, yung Pasko, yan, tsaka yung New Year. Kasi pagka inabot kami ng January guys, sigurado December busy pa rin kami. Ika nga ni Kuya Germs, walang tulugan. Totoo po yun guys, dito sa showbiz wala po talagang tulugan. Pagka dito po kayo nagtrabaho, talagang kailangan ready kayo na magpuyat. Yan ang aming buhay, magpuyat. Minsan mahirap guys, pero minsan din enjoy rin naman. Nakakatuwa kasi malayo at marami kang mapupuntahan lugar kung saan ka makakarating. Ako guys, last project ko 2019 sa Cebu po kami. So doon po kami gumawa ng international project ng ABS-CBN. Ang title niya po ay Almost Paradise. Yun. Isa pong Amerikano ang bida ron. Tapos ang mga supporting po ay mga local artists, ating mga Filipino artists po natin. Halimbawa sila Shasha Padilla, yan. Marami po sila Lotlot De Leon, sila Sir Chip, yan. Si Sir Chip. Please Be Careful, yan, kasama sila doon. Maraming local artists. At maganda yung kinalabasan po nung palabas na yun, yung international na TV series na yun. Hollywood po yung guys, yung project na yun. Mga Amerikano po yung mga producers tsaka yung ibang director. Tapos meron din mga local directors na nag-direct din ng episode, kasi per episode po yun, 10 episode. Parang 3 foreigner yung director, mga
mga Americans. Tapos the rest, mga Filipino directors na po. Ayan, sana search nyo po. Search nyo sa YouTube. Almost Paradise. Napakagandang TV series po nun. Naghirapan po namin yon ng buong production team ng ABS-CBN. Ayan guys, medyo malapit-lapit na ako dun sa kasama kong crowd control. Nadaanan ko po siya, sabay na po kami magpapa-antigen. Tapos diretso na sa may Taguig. Nung katapusan, ano ka dito, 625, call sign ko kasi. 625 ang call sign mo? Oo, sir. Ano? Radyo. Di ba matagal na yung inisyu sa'yo yung radyo na yan? Oo. Pagpapalit na naman kami ng radyo eh. Yung mas maganda na. Oo, yung may ano na po. High-tech. High-tech na, yung may antena. Oo, Para dapat. naman asasaga. Dapat lang. Kasi di ba puro leader ka? Ayan mga ka-showbiz, kasama ko na ngayon tong aking partner na purok leader po siya sa totoong buhay, purok leader po siya sa kanilang lugar. Tapos sa showbiz naman po ay nagka-crowd siya. Ayan, siya yung in charge sa pagpapatahimik ng set. Suporta po natin yung YouTube channel ni Sir Dindo, Deans TV. Deans TV. Yun, no? Sana pino-forward mo. Sana sinishare mo. Sinishare ko naman siya, no? Sinishare para hindi mo nakikita sa Alam ko naman na sa dami namin sa provider eh. Facebook mo. Parang di ikaw Sinishare ko. showbiz mo ako Hindi, nagsishare ako, boss. Sinare ko na rin kay Commander eh. Hindi lang sigaw mo nagbubukas na. Dapat subscribe nyo rin ako. Pag nag 1 million views yan, boss, sigurado. Oo, pagka sinuwerte tayo, bakit hindi? Tutulong tayo sa kapwa natin. Ipagtutulong natin yung magiging biyaya. Sana nga. Oo, dahil marami pa rin nangangailangan ng mga tao na tulong eh. Kaya nga Kaya nga ako mga ka-showbiz, sa totoo lang, busy na ako sa trabaho ko, pero sumusubok pa rin ako magpakasakali dito sa YouTube channel, sa vlogging. Ayan. Kaya nga sinasabi na Para kung sakaling swertin tayo guys, kahit pa paano makatulong tayo sa kapwa natin. Kahit busy tayo, sige, vlog pa rin. Habang naglo-lock hunt, habang naghahanap ng location para sa show, habang nasa bahay, nagda-drive, yan, vlog pa rin. Diba guys? Malay nyo, supportahan nyo ako ng todo, mas masaya. siyempre marami sa supportan, boss. Lalo na pag yung maganda itutulong mo sa mga tao. Tsaka maganda naman po yung ating purpose. Kaya guys, supportahan nyo. Subscribe po kayo sa aking channel. Tapos like nyo po. Tapos share nyo na rin. Lagay na rin kayo ng comment guys. Tapos push nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko. And guys, huwag kalimutan na Deans TV. Enjoy ka na. Narating mo pa, pati yung narating ko. O diba? Sino pa ang ayaw ng gano'n? Isipin mo, pag nakarating ako ng dulo ng Baguio or ng Benguet Mountains, mararating mo rin yun at makikita mo rin yun. Iyo. Manood na. Mag-subscribe na sa akin. Deans TV. Yan, YouTube channel lang po. Oo.
nakatulong ka na, matutulungan ka pa. Oo, enjoy ka ba? Yan. Yun eh. Dami mo pang makikita lugar. Oo. Kasi sa totoo lang. Ayun, tumulog na yung radyo mo ah. Mukhang hinahanap ka na ng grupo mo ah. Ng tropa. Kaya nga sinasabi sa amin nung mga ng aming kapitan. Kaya nagkaroon nga kami ng urban farming. Na para hindi ka na magutom, magtanim ka sa paligid mo. At tama rin naman yun. Sakaling meron kang nagmamahalang mga gulay, meron ka, may mga tubo kang mga okra, talong, kalabasa, upo. Hindi ka na kailangan pumunta ng palengke. Hindi ka na magugutom. At saka isa pa yun sir, hindi ka ma-expose. Tama. Kaya guys, magpabakuna na po kayo, huwag kayong matakot. Para bumalik na tayo sa new normal. Ito kasi itong kasama ko guys, naka first dose na siya eh. Ako naman ngayon first dose ko naman. Kailan na second dose mo? 29 sir. 29. Ako hindi ko pa alam kung kailan. Kasi maraming nag-iisip ng mga tao na nakakatakot. Siyempre nakakatakot dahil first time hindi mo alam kung ano side effect. Pero wala naman. Sinovac man yan, Moderna o Pfizer, AstraZeneca. Hindi ba totoo yung mga Hindi naman. Aneurysm? Kasi nga yung puputo ka ng ugat. Hindi. Natatime kasi Natatapat siguro, no? Oo. Kumbaga sa ano, may kasama ng tao. Kumbaga sa ano, mapuputo ka na talaga sila ng ugat. Oo, Tapos, ayun, oras natapat na lang na nagpa-vaccine sila. Vaccine. Pero talagang paputok na talaga yung ugat nila. So, parang pinagbibintangan na lang tuloy nila is yung vaccine. Oo. Ganun ba yun? Ganun lang yun, natapat. Talagang oras na talaga nila. Kasi sa totoo lang, no? Yun din yung nababalitaan ko. Kaya natatakot din ako sa totoo lang na magpaano. Kasi lahi kasi kami ng high blood. So yung nanay ko kasi, brother, naputukan niya ng nagkaroon ng aneurysm yun sa puso. So naputukan siya ng ugat sa puso. Buti na lang sa Amerika nangyari yun, sa US. Kaya naagapan, nagawan ng paraan, kumbaga sa nakasurvive pa siya. Alam mo bang mahigit 10 taon pa siyang nakasurvive? Kumbaga nadugtungan pa yung buhay niya ng mahigit 10 taon bago rin siya siyempre namayapa na rin. Oo. May edad na rin kasi si Ermat. Tapos yung kapatid ko naman babae, hanggang ngayon buhay pa siya, pero nagkaroon din siya ng aneurysm sa ulo, sa utak. 2 beses binuksan yung inoperahan yung ulo niya. Isipin mo yun. Pero hanggang ngayon buhay yung kapatid ko. Matagal na rin. Halos sabay sila ni Ermat doon na inatake. Kaya unaw ang mundo ng pamilya namin noon. Mga panahon na yun. Hindi rin ako makapag-concentrate sa trabaho noon dahil nga halos 2 kapamilya ko yung na-aneurysm. Kasi nga lahi kami ng high blood. Kaya medyo natatakot ako dyan sa vaccine na yan. Pero yun nga guys, dahil mandatory na yung pag-vaccine sa aming company, hindi raw pwedeng umakyat sa Baguio hanggat di nakabaksin. Kaya magpapabaksin na ako today. Saka okay naman sir. Wala naman ako hindi naman sinasabi rin ng doktor na pag nagpabaksin ka na, hindi ka na madadapuan ng ganyan sakit. Forse pa rin yung face mask, face shield, sunod pa rin talaga sa protocol. Yun pa rin para talagang yun pa rin naman ang ina-advise ng mga doktor. Parang sure ball na talagang hindi ka tatamaan ng virus. Grabe ang ginawa nitong virus na to, itong pandemic na to. Kaya nga sa mga taong nakikinig, mga ka-showbiz, magpabakuna na po kayo. Huwag po kayo mag-alangan sa sarili nyo na natatakot kayo. Kaya po natin yan para may balik ang new normal ng Pilipinas. Tama. Think positive, but stay negative. Siyempre, gusto nyo ba habang buhay may mabigat sa mukha natin? Wala. Dapat mawala na yung face mask at face shield para bumalik na tayo. Medyo nakakasuffocate na lagi na magamit ng face mask at face shield. Lalo na pagsabay Hindi na natin nakikita yung kagwapuan at kagandahan ng tao. Hindi natin alam kung nakangiti sa atin o nakasimangot. Kaya mga ka-showbiz,
Huwag matakot. Magpapakuna. Oo, pabaksin na tayo mga ka-showbiz. Ayan. At ako'y magpapabaksin na rin. Gayahin na natin yung iba. Para matapos itong pandemic na to. Oo. Hindi na siya mag-extend. Matanggal na yung ano. Layo-layo pa tayo. Kaya mag-download na kayo ng mga YouTube. Supportahan nyo po yung Dean's YouTube channel. Yan. Marami kayo mapupulot na aral. Marami kayo mapupulot na mga kung ano man yung mapupuntahan niya. Mapupuntahan nyo rin. Kaya Yung mararating subscribe ko. na kayo mga ka-showbiz. Oo. Hindi nyo na kailangan pumunta pa ng Mountain Province. Ako na magdadala sa inyo doon, guys. Ayan, bukas bibiyahe na tayo ng Baguio. Samahan nyo kami bukas, guys.